Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. And in this video guys, ay itutour ko kayo sa tradingview.com. Ito yung website na ginagamit ko pang-analyze ng market because a lot of you guys are asking me how I do my personal trading. So unang-una, ginagamit ko itong TradingView for my analysis at pag meron na akong nakitang setup, kukunin ko yung aking cellphone at doon ako mag-e-enter ng trade. So ang TradingView is available sa PC, sa laptop, and even in your phone. Merong TradingView application na downloadable sa Google Play or sa App Store. So bakit nga ba TradingView ang ginagamit ko for analyzing the market? Kasi maraming tools na available sa TradingView na hindi ko magamit or hindi available sa MT4 or MT5 app sa aking cellphone or even sa PC. So ipapakita ko na sa iyo kung paano ko ginagamit yung TradingView. So para hindi ka magkamali sa website ng TradingView, yung link ng gamit kong TradingView ay ilalagay ko dyan sa baba. Make sure na magamit mo yung tamang link para sure na hindi spam or scam yung link na pupuntahan mo. So game, simulan na natin. So nandito tayo ngayon sa homepage ng TradingView. Lahat ng markets makikita mo rito. From stocks, commodities, forex, and of course, crypto market. Makikita mo rito. Marami ding mga traders na nandito na nagbibigay ng kanilang mga trade ideas, yung mga analysis nila. So ang unang gagawin dito is mag-create ng free account. So click mo yung parang tao na logo and then click mo yung sign in. Kung first time mong gumamit ng TradingView, sa baba makikita mo mayroong sign up button. I-click mo yan para makapag-create ka ng account dito sa TradingView. Libre lang. Although merong paid version ang TradingView, pero hindi mo pa naman kailangan magbayad or hindi mo pa naman kailangan ng paid version as a beginner. Pero ipakita ko na rin sa'yo kung ano yung meron sa paid version. So dito, click mo yung get started at dito ay makikita mo yung mga different plans ng TradingView. So meron tayo ditong tatlong options, Essential, Plus, at Premium. So kung solo ka lang naman, focus ka lang dito sa Essential. So dito, ang 1 month niya, pag kinlik mo tong button na tong blue, ang monthly niya is $14.95 per month. Pero kung yearly, lumalabas na $12.95 per month na lang siya. Pero babayaran mo siya ng buo, $155.4. Babayaran mo siya buo agad. Good for 1 year. So ako, personally, pinili ko tong Essential na 1 year. So that's only $155 kasi kailangan ko siya for my trading. Pero as a beginner, hindi mo kailangan to agad-agad. Ang pinaka-importanting feature ng paid version ng TradingView is yung bar replay. Ito, ibig sabihin, pwede kang mag-replay ng candles. Kung gusto mong makita or practicein or i-backtest yung strategy na sinusubukan mo ngayon, yung bar replay is ibabalik ka niya dun sa date na gusto mong balikan, tapos pwede mong i-fast forward para makita mo kung ano yung mangyayari. Tapos pwede mo na doon i-apply yung strategy mo. Bar replay. Applicable siya sa mga paid version. And also, dito sa Essential, pwede kang makapaglagay ng up to 5 indicators. Sa libreng TradingView kasi hanggang 2 lang ang pwede. So kung ang strategy mo ay gumagamit ng at least 3 indicator, kulang na. Hanggang 2 lang kasi yung pwede. So dito sa Essential, hanggang 5 na indicator pwede. So again, meron akong ilalagay na link dyan sa baba. Gamitin mo yung link na yun para create ka ng TradingView account para magkaroon ka ng discount pag nag-decide ka na kumuha ng Essential plan ng TradingView. So ngayon, punta tayo sa chart. Dito, i-hover mo yung pointer sa products and then click mo yung super charts. And then, ito na. Nasa mga charts ka na. So ito yung itsura ng default kapag first time mong pumunta sa TradingView. Dito sa watchlist, nakalagay dyan yung mga indices, stocks, futures, forex, and crypto. So usually ako, inaalis ko lahat yan. Ang ilalagay ko lang dyan ay yung mga pairs na ginagamit ko. So for example, tanggalin natin lahat to. Ngayon, paano ka maglalagay ng bagong pairs sa watchlist mo? Click mo lang yung plus button na to and then search mo lang kung anong gusto mong ilagay. For example, itong gold. Click mo tong plus button. Ayan, makikita mo dyan, no? Andyan sa may bandang kanan, sa watchlist mo, nandyan na yung gold. XAU USD. Add pa tayo ng isa, halimbawa Euro USD. So dito kasi, makikita mo dyan, no? Sa bandang kanan niya, makikita mo dyan yung mga iba-iba pangalan, di ba? Yan yung mga brokers. So ako, ginagamit ko na broker is XM. So dito,
walang XM dito sa TradingView. So ang ginagamit ko usually rito is 8 cap. Lagay pa natin yung Bitcoin, yan, BTC USDT, so Binance, okay, ayan, okay. So we have here the gold, Euro USD, and Bitcoin. Alright, so itago muna natin yung watchlist para maging maluwag yung ating chart. No? Click mo lang to, yan, so wala na. Now, by default, may nakalagay na indicator dito sa baba, volume. Tanggalin natin yan, dito mo ito sa upper left, yung volume, yan. Click mo lang yung trash bin, remove, yan, para matanggal. Alright. So ngayon, malinis na yung ating chart. So ngayon, nag-login na ako sa aking TradingView account, yung paid account, no? Para makita mo rin kung ano yung mga meron niya na features kapag paid. So makikita mo rito, may mga tools ako dito na naka-ready na. Ito yung mga tools na gamit ko. Ito yung mga tools na madalas kong gamit. Lahat ito, makikita mo dito sa left side. Paano ko sila na ilagay dito? Halimbawa, itong pangalawang to, click mo yung Trendline Tools, and then makikita mo dyan sa kanan nila, di ba may mga star. Pag kinlik mo yung star button, ibig sabihin, i-add mo sila sa favorite. Mapupunta sila ngayon dito sa lineup na to. Okay? So ito yung mga ginagamit ko usually. Ito na lang isa-isay natin. So number 1, syempre yung crosshair. Okay, para ganyan, no? Para makikita ko yung may linya-linya ako. Yan. And then, napaka-importante yung trend line. Ito yan, para makapag-drawing ako ng mga linya-linya for trend lines. Ito naman, pag nagtuturo ko, arrow marker. Okay, pagka nagtuturo lang ako yan, pag nasa live zoom ako, ginagamit ko yan. And then, arrow, horizontal ray. Horizontal ray, kapag meron lang akong gustong markahan na support or resistance simula sa candle na to. Halimbawa, itong candle, itong top na to. Yan, o, yan. Diyan lang siya magsisimula. Ito naman, horizontal line. Ito naman, kapag yung buong horizontal line ang gusto mo. Yan. Ito kasi, buong linya. Ito naman, magsisimula lang siya kung saan mo siya kinlik. Ito naman, vertical line. Yan. Okay. Usually, ginagamit ko yan para mamarkahan ko kung saan nagsimula yung trade ko o kaya kung anong session na. Parang gano'n. And then ito naman, parallel channel, ginagamit ko to para sa mga channels na nakikita ko tulad nito. Halimbawa, ito. And then, pagka-click mo na yan, expand mo, yan, para perfect yung pagkakadrawing mo. So, kung medyo OC ka, magugustuhan mo tong tool na to para perfect yung pagkakagawa mo ng channel. Ito naman, Fibonacci retracement. Okay? Ginagamit ko kasi yan. Ito naman, pagtuturo din ako, brush. Kung gusto mo mag-drawing, yan. Okay? And then ito naman, rectangle. Ito yung ginagamit ko pag gumagawa ako ng mga support resistance. Yan. Okay? Ayan, mga support resistance natin. Okay? Lahat yan guys, customizable yung kulay. Pwede nyo ma-adjust yung kulay. Like ito, for example yan. Lalabas ngayon to. Ito, yan. Dito, itong line tool backgrounds para mapalit, kung gusto mong palitan yung kulay. Tulad niya na, kung gusto mo ng red, pwede. Okay, kung gusto mo rin kung gaano kakapal, ito sa opacity, ayan, kung gusto mo solid na pula o medyo light na pula, o ayan, depende sa kagustuhan mo. So kung gusto ko ay kulay puti, yan, kasi yung background ko is itim. And then next naman is ito naman circle or ellipse. Yan, kung meron akong gustong bilugan, yan. Ito naman ay path. Kung meron akong gustong parang direction na ipakita, tulad niyan, yung mga higher high, higher lows, yan, yun yung ginagamit ko. Basically, ito yung mga tools na ginagamit ko para nagtuturo ako. Pero kung personal trading mo, hindi mo naman kailangan yung mga pinapakita ko dito. Pero ito, text. Kung meron kang gustong i-take note dyan, for example, last high. O, ayan. So, pwedeng lagi mo yan dito, let's say, ito, last high, let's say, ganyan, no? So, for example lang yan. Okay, ito naman, kapag arrow mark up, pag meron akong gustong i-pinpoint na area. Yan, okay. And then, ano pa magagawin ito? Head and shoulders. Okay, head and shoulders. Halimbawa, ito. Yan. Okay, alam nyo na yung head and shoulders, di ba? And then ito yung pinaka-importante pala, no? Long position. Long position kapag ka magbabay ka, halimbawa dito. Ayan, okay, ito yung buy mo. Kapag short position naman, ito yung sell. Halimbawa, itong sell na to. Ayan. So
So, yan yung dalawa na yon. Okay? So, usually, kapag may nakita akong setup, ganyan ang gagawin ko. Tapos, kukunin ko yung aking cellphone para ilalagay ko na yung mga price na target. Like yung TP at saka yung SL. Okay? So, pag double click mo yan kasi dito, ito yung entry price, di ba? Ilalagay ko dito yung price kung saan na eksaktong na-enter yung trade dito sa aking MT4 or MT5 app dito sa aking cellphone. And then, so dito, ilalagay ko dito, kung gusto ko lang, ang target ko is 50 pips, that is 500 ticks. At kung dito naman ay 30 pips na stop loss, that is 300 pips. Tapos itong mga price na to, kukopihin ko na yan dito sa cellphone ko. Ilalagay ko na dito sa cellphone ko yung stop loss at saka target profit or yung take profit ko. And then, ganito ang itsura niyan. Ayan, okay. Maliit lang siya, no? Kasi nasa 1 hour time frame kasi tayo. Okay? So, ayan, makikita mo dyan, nakalagay dyan, naka-take note, no? Sa stop, 3, that is 30 pips. And then sa target naman is 5, that is 50 pips for gold. Alright? So, ganun ko siya ginagamit. So, basically, those are the basic tools na magagamit mo as a beginner. And then, next naman natin is mga indicators. Bago pala tayo pumunta sa indicators, bakit pala iba yung kulay ng candles ko? So, pinili ko, kapag bull candle, ginawa kong light blue. Kapag bear candle, ginawa kong white. Kasi ang default niyan, di ba, yung bull candle is kulay green. Ang bear candle, yung pababa, is red. So, ito ay medyo nilaro ko na siya psychologically. Kasi kapag kulay red, nakikita natin, parang feeling natin, drawdown tayo or negative yung trade natin, di ba? So, ginawa ko siyang white para neutral color. Ganon din kapag green, yung candle, may psychological effect siya. So, ginawa ko siyang light blue para neutral. So, neutral colors ang ginamit ko dito para hindi apektado ng colors yung aking emotion during trading. Anyway, that's kinda psychological stuff about trading. Later on, gagawa ako ng content about yan. Malamang sa man, tatanungin mo na rin paano palitan yung kulay. So, punta ka dito, double click, and then settings, and then punta tayo dito sa symbol. Ayan, ito, yung body, borders, and wick. Ayan, blue at saka white. So, papalitan nyo lang yan. So, yung default nyan, naka green and red yan. So, ako, pinalitan ko sila ng light blue at white. Doon lang simple. And also, dito sa lower right, palitan mo na rin yung time zone. Gamitin mo yung time zone na kung nasang lugar ka. Okay, so ako, ang gamit ko is positive 8 UTC, positive 8, that is yung oras ng Singapore. So, ato pala, meron pala Manila dito. So, lagyan natin Manila. Okay, yan. And then, next naman, dito, makikita mo dito sa taas, yung mga time frames natin. So, nakalagay dyan, ito yung mga nakalagay na time frame sa akin kasi yan na rin yung mga naka-favorite sa akin. Pag kinlik mo to, ayan, naka-star na. Yung mga time frames na palagi kong sinisilip. Okay? So, I suggest, i-star mo rin sila para lagi sila naka-ready dyan sa chart mo. And also, indicators tayo. Indicators natin, dito na ngayon hahanapin yung mga kailangan mong indicators. So, for example ako, may mga indicators akong ginagamit. For example, pag kinlik mo doon, dito lalabas yan. Ayan, okay. So, for example, hanap tayo ng indicator dito na kailangan natin. For example, ang kailangan natin dito ay halimbawa 3 moving average exponential. Ayan, okay. And then, pwede mo siyang i-adjust mo yung settings. Click mo lang to. And then, settings. Ayun na, pwede mo nang palitan. Kung yung fast, halimbawa, is 20, yung medium is 50, tapos yung slow is 200 EMA. Tapos dito sa style, pwede mo nang palitan yung mga kulay nila. Dito, halimbawa, yung EMA1 is puti. Dito is blue. And then dito naman is red. So usually kasi ganyan yung mga gamit kong combination ng colors, no? Kaya mabilis ako. Kasi yan usually ginagamit kong colors. Another indicator is RSI dito sa baba, no? Pwede mo rin siya i-edit dito sa pangalan niya and then click mo yung settings. And then palitan mo yung colors, palitan mo yung values dito, 70-30. So it's up to you. Next naman is yung bar replay na feature ni TradingView. Di naman yung talagang kinagigiliwan ng mga traders sa TradingView. Yung replay. Tama tong replay na to. Okay? So, let's say, i-click natin to. Papakita ko sa inyo. Ayan, no? Mag-replay siya rito. Kung anong date mo gusto. Makikita mo sa baba, yung day, date,
and time. Makikita mo dyan. So, halimbawa, lagyan natin dito. Ayan. So, wala na. Para ka na nag-time travel. Diba? So, kung meron kang i-apply na yung strategy, ito, lagyan mo lang yung play button o kaya forward mo lang kung gusto mo lang paisa-isa. Ayan, tulad yan, paisa-isa lang. Click mo lang tong forward. Kung gusto mo naman na ayaw mo lang siyang tuloy-tuloy, click mo lang yung play. Yan. Tuloy-tuloy lang siya. Okay, so yan. Pwede ka nang ngayon makapag-backtest. Pwede mo nang matesting yung strategy na inaaral mo. Makakapag-practice ka na. Kasi isa sa struggle natin as a trader kapag nagpa-practice tayo, nakikita na kasi natin yung mangyayari. Kasi nangyari na eh. Ito kasi, matatago niya yung mga nangyari na. But, sa pamamagitan ng replay. So, ganun lang ako mag-analyze dito sa TradingView. Pinakita ko na sa iyo kung paano ko siya ginagamit, yung mga tools na ginagamit ko. So, kapag nakahanap ka na ng setup mo dito sa TradingView, tsaka natin kukunin yung cellphone, i-open natin yung MP4 or MP5 app kung saan tayo komportableng mag-trade. At doon na natin i-enter yung nakita nating trading opportunity from analyzing the chart sa TradingView. So, I hope by now, alam mo na kung paano gagamitin ang TradingView. Kung wala ka pang trading account, panoorin mo yung tutorial ko dito sa YouTube. Meron akong mga ginawang tutorial dyan kung paano ka gagawa ng trading account na merong 100% deposit bonus at konektado tayo sa isa't isa. At pag minessage mo ako sa aking Facebook page at pinakita mo na yung account mo ay connected sa atin at meron kang 100% deposit bonus, ay bibigyan kita ng libreng trading strategy. So, i-message mo ako sa aking Facebook page. Ilalagay ko yung link dyan sa baba, sa comments or sa description area. And don't forget to like this video, share this to your friends, and of course, subscribe ka na. Suporta mo na lang sa akin. So with that guys, Nico Mendoza po, your lifestyle trader. Ciao!